Siya ang isa sa mga kinakatakutan noong 2000 era sa ilalim ng court. Ang depensa niya hindi titigil hanggat hindi niya napapalipad ang bola palabas ng court. Ang katawan niya parang pader na hindi mo kayang gibain. At kung usapang pagpigil naman sa malabuldoser na si Shaquille O'Neal, isang pangalan ng kaya mong ilagay sa harap niya. Kapag depensa ang pinag-uusapan, siguradong isa sa pangalan ng maiisip mo ay ang pangalan ni Ben Wallace. Dahil tiyak na pahihirapan niya ang kahit sinong big man sa liga kapag siya na ang nakapwesto sa ilalim ng court. Kaya sa video natin ngayon, samahan niyo ako mga idol dahil pag-uusapan natin ang kwentong basketball ng 4-time NBA All-Star, 4-time Defensive Player of the Year at 1-time NBA Champion ang binansagang Big Ben sa NBA na si Ben Wallace. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Noong 1996 NBA Draft, habang isa-isang tinatawag ang pangalan ng mga big prospect tulad nila Allen Iverson, Kobe Bryant at Steve Nash, isa sa mga pangalang hindi narinig ang pangalan ni Ben Wallace. Undrafted, walang kumuha, walang nagka-interes na kupunan sa 6'9" forward center na si Big Ben. Pero ang undrafted label ay hindi pagwawakas para kay Ben Wallace, yun ang simula. Nagkaroon siya ng pagkakataon at nakakuha siya ng non-guaranteed chance mula sa Washington Bullets. Role player lang sa simula, rebound, screen, top plays. Hindi impressive ang unang mga stats, mga 3 to 5 points lang. Pero bawat minuto sa court ay may bakas ng effort. Nang magretiro si Wes Unseld, napansin niya ang motor ni Wallace at binigyan ng tiwala. Dito unti-unting nahinog ang estilong kilala natin ngayon. Defensive positioning, weak side blocks, physicality sa ilalim. Pero sa 1999-2000 season ay nakapaglaro naman siya sa Orlando Magic. Sa Orlando Magic mas lumaki ang papel niya, mas maraming minuto, mas maraming responsibilidad bilang interior defender. Kahit maiksi ang pananatili sa kupunang ito, dito nakita ng Detroit Pistons ang perpektong piraso para sa kanilang identity. Dahil noong taong 2000 na-trade siya sa Pistons kapalit ni Grant Hill, isang 7-time All-Star kapalit ng isang role player lang mga idol. Something fishy para sa Detroit Pistons. Pero kalaunan naniwala ang buong liga, Detroit ang nanalo sa trade na ito dahil ang pagkuha nila kay Big Ben ang siyang naging sandata ng Motor City sa liga. Ito ay ang kanyang defensive ability. Well, sa Motor City sumabog ang kanyang career. Nakasama niya sila Richard Hamilton, Rasheed Wallace, Tayshaun Prince at Chauncey Billups. Walang superstar sa starter pero mabangis ang kombinasyon na ito mga idol. Mahirap talunin, mahirap pabagsakin. Kompletos Ricardo, supensa, depensa at high energy level competition ang siyang ipinapakita ng lineup na ito. Nagsimula siya maging mukha ng franchise na itinayo sa blue collar identity. Hindi flashy, walang super scorer, walang takeover ISO star. Silang Pistons ay built sa defense. At ang hari ng depensa ay walang iba kundi si Big Ben Wallace mga idol. Sa Detroit Pistons lumabas ang prime game ni Wallace mga idol para silang nagkaroon ng instant defensive superstar sa katauhan ni Ben Wallace. At ipinakita niya ito sa buong liga mga idol dahil 4 na beses lang naman siyang naitanghal na Defensive Player of the Year. Nakuha niya ang back-to-back noong 2002 at 2003. Take note mga idol, ito pa ang prime years ni Shaq sa Lakers. Isang taon lang nagpahinga sa award na ito noong 2004 and then nakuha na naman ulit niya ang back-to-back Defensive Player of the Year noong 2005 at 2006. Sinamahan niya si Dikembe Mutombo the 4-time DPOY din sa liga. Hindi lang yan mga idol dahil sa 2002 at 2003 ay back-to-back din siyang naging NBA rebounding leader. 2002 din na maging NBA blocks leader din siya. Ganyang kalupit sa depensa itong si Big Ben mga idol. Sa kanyang prime seasons 2001 hanggang 2006, consistent ang elite. Nagkaroon siya ng 13 rebounds per game sa isang season, 3.2 blocks per game, 1.8 steals per game. Halos walang bola sa opensa pero superstar ang impact sa depensa. Noong 2002-2003 season, nag-average siya ng 15.4 rebounds, 3.2 blocks at 1.4 steals per game. Isa ito sa pinakamalaking rebounding blocking season ng 21st century. Shaq stopper, lahat takot kay Shaquille O'Neal pero si Wallace hindi mga idol. Sa 2004 NBA Finals, naging epic ang bakbakan. Shaq 7'1" na 300 pounds ang bigat. Ben Wallace mas maliit at mas magaang pero hindi umatras si Big Ben mga idol. Di niya pinigilan si Shaq totally, walang kayang gumawa noon pero ginawa niyang mahirap ang bawat posisyon. Hindi basta natutulak, laging nasa harap, contest every shot, rebound battle hanggang huling segundo. Dahil dito nagkaroon ng bagong badge, the Shaq Stopper. 2004 NBA Championship kalaban Los Angeles Lakers Dynasty nila Shaquille
Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Karl Malone at Gary Payton. Walang tumaya sa Pistons noon mga idol, underdogs. Walang superstar pero defensively indestructible. Nakarating sila sa NBA Finals at tinalo ang Lakers sa 5 games. Si Wallace ang puso at backbone ng kampanya. Game 5 nagkaroon siya ng 18 points, 22 rebounds, 2 blocks. Energy na tila engine ng buong roster. Dito binura niya ang label na role player. Isa na siyang champion cornerstone. Well, noong 2004 din nagmarka ang pangalan ni Ben mga idol nang mangyari ang Malice at the Palace. November 19, 2004 versus Indiana Pacers. Late game foul, mainit ang laban at na-hard foul si Wallace ni Ron Artest. Tinulak niya si Artest, nagkasigawan at kalaunan ay nauwi sa riot nang tumalon si Artest sa crowd mga idol. Isa ito sa pinaka-controversial na moment sa NBA history. Nasuspend si Wallace ng 6 na laro. Hindi magandang eksena ngunit naging bahagi ito ng kasaysayan ng Pistons at ng NBA rules changes. Well, ang laro talaga nitong si Big Ben ay nakadesenyo para sa depensa mga idol. Hindi na niya hinahangad pa na maging malaking factor sa opensa kung kaya naman niya maging superstar sa depensa. Ito naman ang mga unforgettable stats na nagawa niya. Noong 2001 versus Pacers ay nagkaroon siya ng 28 rebounds. 2002 versus Spurs nagkaroon siya ng 7 blocks at 4 steals. Nagkaroon din siya ng multiple 20 plus rebounding nights. Dozen of 2 blocks plus 2 steals per game. Career high scoring nights 23 points mga idol. Bihira ito. Pero pinapakita niya kaya niya kung kailangan. Ang impact niya hindi makikita sa box score lang dahil mararamdaman mo ito kapag siya na ang nasa ilalim ng court ang presensya mga idol. Well, 6 na seasons ang kanyang itinagal sa koponan ng Detroit Pistons na nag-iwan ng magandang marka lalo na sa Motor City fans. Pero ang lahat ay may hangganan dahil taong 2006 ay pumirma naman siya sa koponan ng Chicago Bulls bilang veteran centerpiece. Malakas pa rin sa depensa pero hindi na kasing saklaw ng Detroit form. Nakatulong sa cultureship at mentoring pero hindi nila nabuo ang contender na inaasahan mga idol. Well, 2 seasons ang nilaro niya sa Bulls dahil taong 2008 na-trade naman siya sa Cleveland Cavaliers kasama si LeBron James. Muli siya naging defensive glue pero sumabay ang mga injuries mga idol. Back spasm, knee soreness, finger fracture. Nagkaroon siya ng more missed games at bumaba ang minuto. Ito na yung mga panahon ng kanyang downfall mga idol. Sa edad niyang 33 years old, baba na sa 7.4 rebounds at 1.7 blocks per game ang contribution niya bilang isang rim protector at rebounder. Malaking tulong pa rin naman siya sa koponan lalo na may LeBron James noon ng Cavs na talagang may superstar sa opensa. Pero dahil na din sa mga injuries at kanyang edad ay unti-unting nawawala ang init ni Big Ben. Pero hindi pa natatapos ang kanyang journey mga idol dahil taong 2009 nakabalik pa si Big Ben sa Detroit Pistons para sa huling yugto ng kanyang karera. Hindi na siya all-star defender pero naging mentor sa mga young big men, leader sa locker room, pinakarespetadong veterano sa Detroit. 3 taon pa mga idol ng kanyang nailaro sa Pistons pero gaya ng inaasahan ay mababa na ang kanyang production. Isang veterano na lang talaga na gumagabay sa mga young big men ng Pistons. Sa kanyang huling season noong 2011-2012 season, sa edad niyang 37 years old ay tuluyan nang inilagay sa bangko si Big Ben at dito na rin siya nagdesisyon na mamaalam na sa mundo ng basketball dahil 2012 after that season ay opisyal nang nagretiro si Big Ben Wallace sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera sa liga ng NBA ni Big Ben Wallace?